So allow me to introduce this time our first speaker. He finished his bachelor's degree in agricultural engineering dito po sa CLSU, master's degree in water resource engineering in University of the Philippines, Diliman, and irrigation engineering in Catholique University at Leuven in Belgium. Finally, he completed his doctorate degree in applied biological sciences in Catholique University at Leuven as well. He is an agricultural engineer by profession and was involved in the successful implementation of numerous R&D projects focusing on agricultural engineering. So prior to his retirement, just recently, fresh na fresh pa po, noong July 30 lang po, happy birthday, sir, belated. He was the Vice President for Research and Extension of Central Luzon State University. So ladies and gentlemen, to talk about the solar-powered hose reel irrigation, let us all welcome Dr. Armando N. Espino Jr. Yan. So, anong title nga ay Solar-Powered Hose Reel Irrigation System for Sustainable Crop Production. This project was funded by the ABAR to a tune of 1 million, and we have implemented this for 1 year together with other faculty members of the Department of Biosystems and Agricultural Engineering. Next slide. Next slide, please. Ayan. So, ito yung tinatakel na issues nung project na ito. Sa bigas, sa palay. So we have to produce more rice efficiently, productively, at lower cost para naman tumaas din yung kita ng ating magsasaka sa palay. Ano? Yeah, dahil mataas na nga yung pataba, mataas na yung binhi, mataas pa yung energy cost sa pag-produce ng palay. And ito yung inaabangan natin ngayon, come November, December hanggang January, yung El Nino na laging sinasabi sa atin, no? Na alam natin nung nakaraan ay malaki ang damage binigay nito sa ating production. Okay, next slide. Ngayon, ang ating gobyerno, ang kanilang strategy para tumaas yung production sa Pilipinas through new irrigation projects, no? Or nire-repair nila yung existing irrigation systems. Okay? Dahil malaki talaga ang role ng tubig, no, sa production. Kahit maganda binhi mo, maganda yung meron kang pambili ng pataba, wala ka namang siguradong tubig, medyo nag-aalangan ka na i-cultivate mo yung area mo dahil hindi ka sigurado sa tubig. Next slide. So, ito yung siguro binibigay sa inyo ng lecture to pagka sa sa mga courses nyo sa engineering, ano ba ang role ng irrigation? So, it increases the land area brought under cultivation. Kung gusto nyo mag-expand ng production area, pwede yun kung may tubig ka. Then improves crop yield over rain-fed agriculture, allows greater cropping intensity. Yung normal lang kung walang patubig, minsan ka lang umani, pero pagka meron kang irrigation facility, more than one, pwede, no? And then produces improved economic security for the farmer, reduce drought risk, which in turn allow use of high-yield seeds, increase use of fertilizer, pesticides, and mechanization. Kasi takot ang farmer na mag-invest sa mga ganun. Alam na natin na pag gumamit ka ng pataba, gumamit ka ng magandang binhi, tataas yung ani mo. Pero kung hindi sigurado na may tubig ka, alanganin kang mag-invest sa mga ganung inputs. And then 6, allows introduction of more valuable crops. No?
kung hindi ka pwedeng alanganin ka mag-diversify, no? So, next slide. So, ito yung ating chart na yung provision of irrigation facility combined yung marketing practices, agricultural inputs, improve on farm water management. Ang dulo niyan ay maka-improve tayo ng buhay ng ating mga magsasaka. So, yun ang key, ano? Nasa mapa ngayon, ito ay project din na ginawa, supported by DA-BAR. Minapa namin yung mga existing small scale irrigation projects dito sa Region 3, no, sa Central Luzon. Ito yung mga areas kung saan wala yung NIA, no? Ayan. So mga naka-rainfed area, so ang atake dito ay shallow tube wells, mga small farm reservoirs, mga small water impounding projects, nakakalat lahat yan, no? So meron siguro tayo, yung bilang namin ay mahigit 4,000 yan dito sa Region 3 na siyang tumutulong doon sa mga areas na walang permanenteng irrigation systems. Next slide. So katulad nga niyan, yung mga dugwell at saka yung ating small farm reservoir na kailangan pa rin ng makina at ng bomba upang ma-lift yung tubig papunta doon sa lugar kung saan dapat magpatubig. Next. So, ang problema, may mga bomba tayo, ano, kailangan ng makina, no, para mag-lift ng water. Kailangan din ng energy para paandarin yung mga bomba na yon. Alam naman natin ngayon, halos linggo-linggo, tumataas ang presyo ng gasolina o diesel. Nito lang Martes, tumaas na naman, no? Parang wala na tayong control sa pagtaas. So, yan ang nagiging problema ng ating magsasaka. Tumataas ang production cost, no? Next slide. Yan. The increasing price of diesel and gasoline has reduced the margin, yung kita ng farmer dahil tumataas yung presyo ng mga krudo at gasolina. Hindi naman tumataas, no? Kinokontrol naman yung pagtaas ng presyo ng palay, no? So hindi sabay yung pagtaas. Pero eto na ngayon, nagiging popular na ngayon yung solar pump system. Yung daw solar powered irrigation system ay climate smart technology. Bakit? Dahil yung mga crops natin nangangailangan ng tubig kung mataas yung tirik ng araw, no? Kung maganda naman ang araw, dun maganda naman ang performance ng ating solar pump. Kaya match yung technology sa requirement. Due to the simplicity of solar pump irrigation system, high reliability and standalone operation, these systems are appropriate for barangays na meron ding agricultural activity. Ngayon, kung meron kang solar pump, naiwasan natin yung uncertainties na maya't maya nagbabago, nagpa-fluctuate yung presyo ng krudo at gasolina. Pero kung yung ating solar pump irrigation system, pangkaraniwan kasi ito nakapix lang, nasa isang lugar lang, no? Kung yun, magagawa natin na mobile, mas maraming makikinabang na farmers at mas maraming areas ang mapapatubigan. So, ito na yung mobile solar pump irrigation system. So, yung isang system pwedeng i-share sa maraming farmers, to a number of farmers o sa isang kooperatiba, no? So, nabanggit ko na nga na mas malaki yung mapapatubigan, mas malaki yung irrigation command area. Hindi ito ini-install fix sa isang area sa bukid, no? Dahil nagmo-move nga ito. Karaniwan kasi sa ibang project, pag napunta na sa isang yung system, doon sa area ng isang magsasaka, kuminsan na nagiging sasabihin thinking akin na yan, in-install sa akin .
Pero ang konsepto nun i-share niya, no? Yan. Pakibalik uli at di ko kabisado yung aking lecture. So, hindi isa yan. Bumalik tayo eh. Next slide. Yan. So, bukod pa ron, hindi lang pangpataba itong ating irrigation system, hindi lang pampatubig, kundi pwede pa rin gamitin sa livestock, pwede pa rin gamitin sa aquaculture. Meron pang isa. Kung tapos ka nang mag-irrigate, iuwi mo sa bahay, hindi mananakaw yung system. Pero kung nakapix lang sa field, yung iba nating kasama, kahit naman din nila alam function, gusto lang sinisira yung system o ninanakaw, di naman nila alam kung paano gagamitin. Yung isa pa, pag nagkaroon ng disaster, pwedeng emergency power source itong mobile system natin. Okay? So aside from irrigation, there are some other purposes of this unit. So ito po yung sinasabi namin na solar pump hose reel irrigation system. Yung pong solar pump, matagal na pong technology yun, no? Ang binago namin dito, ginawa namin na mobile. Yan. So, parang trailer to, ipinatong namin yung mga panels, tapos pwedeng i-transport. Next slide. Ito naman yung hose reel natin, na mas mahaba ang maaabot niya kung malayo yung ating mga shallow tube well o yung ating mga dug well, pwedeng i-extend yung point of irrigation. No? So, transportability, yung ating pong system kahit saan pwedeng dalhin. Hindi niya naman kailangan bumili ng 4-wheel tractor. Ito lang ay ginawa namin para naman kahit malayo yung aming pinagtestingan ay madaling ilipat. Pero ito, pwede rin itong ikabit sa hand tractors na meron na yung ating mga magsasaka karamihan. No? Next. Flexibility. Pwede sa open source na pagkukunan ng tubig. Pwede sa shallow tube well. Pwede rin sa open well. Hulog ka lang ng hulog ng hose. Yan, pwede na yun. So ito po, tinesting namin sa Barangay Licaong dito sa Muñoz, katabi lang ng CLSU. Yung isa, next slide. Sa amin mga performance, meron kami iba't ibang lugar na pinuntahan, tinesting namin yon. Mga malaki epekto nung suction head, malaki epekto noong intensity ng sunlight, no? Pero on the average, mga 20 cubic meters per hour, mga 6 to 7 hours per day. Pero yan, pumapasok ng 30 cubic meters per hour. Next. So ito po yung gastos. Siyempre, tatanong nyo, magkano ba yan? No? Yung pong solar pump system, yung fixed solar pump, ay 170,000. Yung solar trailer o yung trolley, sinasabi namin, ay mga 135,000. Yung hose reel, 40,000. Kabuuan, 345,000. Next. So, nagkaroon kami ng computation throughout the economic life of the system. Depende sa utilization rate, yun yung ating cost of operation per hour. Importante yung utilization rate. Dahil kung fixed ang system nyo, mababa lang yung utilization rate. Andun lang, pagtapos na, hindi mo na magamit sa iba. Pero kung mobile, yung system, pwede mong ilipat-lipat. No? Mas marami kang magkagamitan. So yung number of hours ng operation per year, mas mataas kumpara doon sa fixed system. Next. So ito po yung video nung sa San Jose, shallow tube well, ganyan ang ating discharge, no? Around 20 cubic meters per hour. So wala yung hose reel, kaya ang permission namin doon ay 305,000.
ang ating bomba ay 2 horsepower hybrid. Halimbawa, inabot kayo ng gabi, paano na kamo? Hindi natatakbo. Pwedeng sa kuryente tumakbo, no? Nabawasan pa rin yung gastos nyo sa energy. Kumpara sa next slide, ito po yung ini-install ng NIA na mga around 1.25 million ang halaga na pag sa kontrata, kailangan makapag-produce siya ng discharge na 21 cubic meter per hour. O yung ating mobile solar pump, 20 cubic meters per hour, 305,000. Makikita niyo naman po sa video yung discharge. Next. Saan po ba pwedeng gamitin yung hose reel system natin? Ito po ay mga kuha sa Ilocos dahil very limited ang access nila sa tubig o yung water availability, hindi sila gumagamit ng kanal. Dahil alam niyo naman, yung kayong mga engineering, alam niyo naman na maraming losses sa conveyance pagka open canal ang ginamit nyo. So gumagamit sila ng mga hose. So dito papasok yung advantage kung may hose reel system ka. Madaling itiklop. Hindi agad masisira yung inyong mga hoses. Hindi lang pala pang palay, hindi lang pang gulay, kundi pang sugarcane pa. No? Sa isang pag-aaral po namin, kinumpara namin kasi maraming sugarcane farm sa Pilipinas na umaasa lang sa ulan. So kinumpara namin yon na kung bibigyan natin siya ng irrigation facility, ano magiging epekto? No? Alam niyo naman, 1 taon yung sugarcane bago anihin. Tapos yung susunod na mga taon, tawag doon mga ratoon crop. So 2 taon po yan, 1 plant crop, yung simula at saka yung ratoon crop. Napakalaki po ng diferensya ng haba ng tubo doon sa pinatubigan at sa doon sa sahod, ulan lang. Dahil critical po yung early stages ng growth ng sugarcane. So, okay. Maganda pagka sinapalayan natin ng irrigation yan. Next slide, please. So, ito po yung gumagamit ng diesel fuel. Dito po, kuha po ito sa Batangas. Ito po ay 1 hektarya, inaabot po siya ng 5 araw para magpatubig. No? Yan. Tinesting po natin yung ating mobile solar pump. Next slide, please. Ayan po ay sa Florida Blanca. Doon po sa Luzon Agriculture Research and Extension Center ng Sugar Regulatory Administration. So, naging positive po yung kanilang remarks, feedback dito sa ating mobile solar pump. So, marami akong crops, ano? Itong project na to ay closely being monitored by our President. Kasama po namin siya sa field na nag-o-observe ng performance ng ating mobile solar pump. Next. So, at this point, may pinipare po kaming video para nagpapahinga na rin po ako. So, manood lang po tayo. Sir, pakipindot lang yung enter. Gumana sana. Meeting the food needs of our country's growing population in the coming years will require technologies that will significantly improve rural livelihoods at minimal environmental cost.
Ang GP niya Sirada Pambicol. So, ang tanong ko ay sir kanina, yung paano maka-purchase and then paano ma-deliver doon sa amin. Yun ang ano ko kanina. Sir. Hindi ho And then, magiging at the problema yon at meron kaming sistema para katunayan nga ho, meron kami din na inaayos na project. Sir Marvin, mga 10 units siguro yon ano, na meron sa Mindanao, may sa Bisaya. Yung Bicol malapit po kumpara sa mga lugar na yon, hindi po siguro magiging problema. Kontakin niyo lang po si Sir Marvin at sinabi nga kanina, ako'y namamahinga na. Nagkare-retire ko lang ho ng last month. Okay po. Actually, ma'am, sakto yung question nyo kasi meron din po tayong isang participant from sa Facebook po natin na ganun din ang tanong po niya kung saan daw po ba makukuha or ma-access itong pump po natin. Ayan. So, next question po. Baka may questions po tayo from the students. Meron po ba? Yes, sir. Pakikilapit na lang po sa microphone po. Please state your name po and your course. Okay. Test. Hello po. Jerome Capinjan po. Visa-based student po from CLSU. Tanong ko lang po kung paano po yung magiging maintenance ng ating solar pump sa yung kahit simple maintenance lang po na pwedeng gawin. Pinakasipo lang ho lilinisin lang yung panel para hindi malikabok. Anyway, dudugtungan ko yung tanong sa sagot. Bakit simple lang na ganun? Para nakita yung pag-assemble. 15 minutes lang ho yun. Pag hinto ng trailer, pwede nyo nung panda rin. Ano? Parang nagbubukas lang ba ng tindahan? Di ba? Nakatupi, triangle, tapos tutukuran lang. Maraming paraan ho para ma-deploy namin yung kaya lang, pag nasira, baka kung saan pa maghanap yung farmer na magme-maintain na. Kung simple lang na ganon, sila lang kaya nang mag-welding-welding noong trolley. Pero sa experience po namin, walang ganong maintenance nga talaga. Yun ang isang advantage ng solar pump system. Kaya pag pinagkumpara mo, owning a diesel-powered pump system or a solar pump, doon lumalamang yung solar pump. Thank you, sir. Okay po, thank you very much po. Meron pa po bang karagdagang mga tanong po? Yes, ma'am. Good morning po, sir. Good morning, ma'am. From Chonalyn Pascua po from DA Region 2. Sir, napakaganda po ng inyong innovation po and we are very much interested po sa Region 2 na maging expansion site nyo, sir. So we are willing, sir, to collaborate with you. Lalong-lalo na, sir, at meron po kaming Cagayan River na kailangan po naming i-utilize. Yun sana yung tatanungin ko rin, sir, kung feasible po siya na gamitin siya sa Cagayan River. Yes, ma'am. Sabihin niyo, ma'am, kay Director Soriano dahil ang inaay niya yung Region 1 tsaka Region 3. Sabihin niyo, ma'am, isama niyo na rin yung Region 2. Taga doon ka naman, kamo naman. Yes, sir. Andiyan naman yata si Sir Junel. Sir Junel, baka beke naman. Pwede naman, sir. Anyway, yung Regional Field Office 2, meron naman po kayong activity tungkol din dito Kaya lang, submersible pump yung ginamit nyo. Yes, sir. Yung sling pump at saka... Yeah. Tapos may sprinkler Yes, pa sir. kayo, di ba? Water wheel pump, sir, saka sling pump. Yung ongoing namin ngayon, sir. Yung water wheel, meron po akong advice noon na taga-NBSU. Water wheel yung dinevelop namin. Tapos, iakit niya yung tubig for a certain height. Tapos, i-drip niya yung tubig. So, yun po, pwede naman namin din sabihin kay Director Junel na nagre-request din yung wala pong problema din natin yung kung nasaan yung farm. Ano yung distance ng farm doon sa source ng tubig. So, yun lang ang titingnan natin. Yes, sir. Pero nakita niyo naman po sa aming video, basta open source, wala pong problema sa aming system. Siguro, sir, pwede nating i-start sa mga corn-based areas po natin kasi yun yung marami sa along the Cagayan River po. Oo, nabisita ko namin yun kasi meron kami project nun sa Picard na tungkol sa
increasing productivity ng corn production sa Region 2. Napakalawak po ng inyong corn area doon. Sige ma'am, at tingnan natin po. Thank you very Magandang much po, arrangement. sir. Yes ma'am. Thank you very much po. Additional questions pa po? Meron pa po ba? Yes po, sir. Please approach our microphone na lang po. Kindly state your name and your course. Good morning po, sir. John Pernuncio po from BS Sabi po. Ask ko lang po, since prototype po ba siya, sir? Sa ngayon, konting modification na lang yung gagawin namin. Pero sinabit na namin to for patent. Oh, sir, since ipoproduce po siya ng DE, no, sir? Or for testing pa lang po siya? As a commercialization study namin yun. So, Para involve namin yung industry. So yung prototype po, sir, willing po ba siya for open ng testing ng AMTEC po? Normal, lahat ay tinetesting ng AMTEC. No? Follow up lang po, sir. Doon po sa resources po ng water, kahit saan po ba siya magkaroon ng resources like deep wells po? May limitasyon. Kung nag-aral ka ng irrigation natin, mayroong limitation yung itong mga lift pumps natin na to. So, yun din ang limitasyon ng ating existing solar pump. Thank you po. Okay, thank you very much po. Sir, isang question lang. If the farmers do not have the financial capability to buy the technology, so ano daw po ba ang pwedeng ma-offer, for example, ng CLSU para ma-access or magamit pa din po ng mga farmers po natin yung ating... Ang magagawa lang ng CLSU, yung katukin yung pinto ng mga funding agency, no? Para sabihin natin, eto magandang gawing programa ng DA, maraming nagre-request nito. Total, may ongoing solar pump projects naman ng DA eh. Kaya lang mostly fixed system to. So, baka pwedeng isama na rin sa mga sa programa nyo, isama na rin itong mobile pump system. Kasi meron naman na talagang ginagawa ding solar pump projects ang DA. Okay po. So, meron pa po ba? Additional question pa po. Jerome Capinjan po ulit from CLSU Isabe. Pwede po bang gawin na parerentahan po yung ating mobile solar pump? Parang mga harvester po, ganun. Okay. Mahal ang solar pump. Pero yung isang farmer, ang babayaran lang ay yung oras na ginamit niya doon sa paggamit ng pump, mas mura yon. Yun yung sinasabi niya na merong service provider. Halimbawa, binigay natin sa isang kooperatiba, yung isang unit, yung bawat individual farmer na gagamit nun, ang bayad niya, hindi niya babayaran yung unit, yung paggamit lang mismo ng unit ang kanyang babayaran. So, yun ang pwedeng gawin na isang strategy. Okay po. Another question po from our online participant. May pa-flash po ba natin sa screen? Ayan. From Sir Rafi Ramos. Sir, ask ko lang po kung na-study na po yung lifespan ng solar panel, then nata-transfer pa rin ba siya into diesel, gasoline? Depende ho. Pero ito, no, alam niyo pag napunta kayo sa bukid, marami kayong mamimit na tao, no? Sasabihin, oh sir, gaano ba katagal tong solar pump system nyo? Di sasabihin naman namin, 15 years. Bakit masasabi niyong 15 years eh? Ngayon pa lang kayo nag-umpisa, 1 year pa lang kayo nayari, sasabihin niyo 15 years na economic life. Yung pong project. Pero yung solar pump technology, matagal na ho. Kaya alam na natin, yung mga economic life ng project na yan, na meron ho kami ngayong CLS dito, matagal na ho, yung more than 15 years na, tumatakbo pa, pati yung panel. And the same as in other equipment, siyempre, kailangan maganda rin ang iyong maintenance. No? Kaya wag lang pababayaan. So, mga 15 years ho, papasok yung ating system. Okay pero po. yung pump, medyo
mas maigsi ho yung lifetime ng pump. Dahil may mga moving parts po yun sa loob. Okay po, thank you po. We can entertain one last question. Baka meron pa po. Meron pa po ba? Meron pa po. Wala na po. With that, we would like... Ay, meron pa po. Ay, yes po, sir. Ayan, last question na po. Last na talaga ha. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Ako po ay from CLSU po, BS Chemistry. Kanina po ay nabanggit ninyo na hybrid yung technology na ito and specifically powered ng solar energy at electricity in case na abutin po ng gabi. Pero base po kasi sa may agricultural community po namin, hindi po kasi available yung kuryente at malayo po yung supply ng pagkukunan. May ibang way pa po ba para maaaring mapagana ang mobile solar pump na ito? For example po is gas-powered, and if wala po, maaari po kayang ma-incorporate ito para magamit sa madaling araw po? Baterya. Kaya lang, saglit lang maubos yung energy nung naka-store sa battery. Yan ang nagiging problema. Kaya itong aming system, walang battery. Hindi sulit. Magastos pa maintenance ng battery. So, mas maganda kung dual yung iyong power source. So, tama naman yung sinabi, lalo na kung walang kuryente. Kaya siguro nagtanong din kanina kung pwedeng gasolina o ano. Meron tayo ngayong ginagawang technology na mas mura, pero under testing pa. Andito sa engineering, no? Tinetesting pa lang namin, no? Kaminip. Meron tayong gagawin diyan. At malaki involvement. Sir, teka muna, di pa ako tapos sumagot. Malaki involvement ng chemist doon. No? Tanungin yung mga taga-engineering, no? Dahil kino-convert nila yung hydrogen doon eh. No? Kaya hydrogen-based. Yung simpleng tubig, meron tayong model na setup diyan. Para matagal kasi ang pag-i-store ng energy doon na baka mailagay natin sa system. So hindi madaling maubos yung energy na naka-store doon sa battery. Ito nga ang ginagawa namin, parang continuous to eh. Thank you, sir. Thank you po. Parang you may now be seated. Parang classroom Okay, thank you very much po. Palakpakan po natin ang lahat for your active participation. Thank you very much, Dr. Espino. Sir, we would like to give you a certificate of appreciation. So allow me to read the citation po. So Bureau of Agricultural Research awards the Certificate of Appreciation to Armando N. Espino for sharing his invaluable knowledge and skills in his topic entitled Solar-Powered Hose Reel Irrigation, given the 16th day of August 2023 during the National Agriculture and Fisheries Technology Exhibition with the theme Shaping Agri-Fisheries Technologies for a Better Future, held at the Teachers Hall, CLSU, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Signed by our Director, Junel B. Soriano. To award this po is the Assistant Head of the Knowledge Management and Information Systems Division, Ms. Evelyn Juanilio. So, mag-picture po. Tingin po kay Ms. Leia po. Yes po.